Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Narito ang gabay. Brought to you by To the Glory of God Ministries. Kasama si BBC, William O. B. Camilang, taga Villasis, Pangasinan. Isang brain stroke o brain aneurysm survivor na nakaranas ng dakilang biyaya, kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kaibigan, ang buhay po natin dito sa lupa ay hindi po madali. Meron pong panahon na tayo po ay umiiyak. Sanhi po ng ating mga suliranin sa buhay. Suliranin sa personal na buhay. Sanhi ng kabigatan sa puso dahil sa kabiguan, kasawian at kalungkutan. Sanhi ng kabigatan sa isip dahil marami tayong iniisip, kayong mga estudyante, lalo na. Sanhi ng kabigatan sa katawan dahil sa matinding karamdaman. Isang karamdamang mahirap gamutin na hanggang ngayon ay ikay nakaupo pa rin sa weche kagaya ko. Hanggang ngayon ay ikay naroon pa rin sa ospital at ikay nakaratay sa higaan. Oo nga, hindi ka nakaratay sa higaan pero meron kang sakit at ito ang siyang nagbibigay sa iyo ng kabalisahan, kabagabagan at kabigatan. Kasama ang kabigatan sa relasyon, kabigatan sa sosyal na aspekto ng buhay. Dahil merong taong galit sa iyo. Merong taong umiiwas sa iyo. At yan ay hindi madali, kaibigan. Kabigatan sa material o pinansyal na aspekto ng iyong buhay sapagkat ikay nahihirapang maghanap buhay dahil kunti lang iyong kinikita at ikay natatakot baka bukas wala ka ng trabaho. Meron pang kabigatan sa aspektong espiritual at yan ang pinakamabigat na kabigatan sa lahat. Yan ay tulad ng dulot ng kasalanan sa buhay mo. Kasalanan sa nakaraan at ikay hinahabol ng iyong kasalanan sa nakaraan. Hindi ka makatulog kung minsan. Ang iyong puso ay nabibigatan. Dapat mong malaman ito ngayon at dapat mong maalala at maunawaan na ang Panginoong Hesukristo ay naparito sa lupa at siya ay namatay sa krus sa Kalbaryo upang ikay magkaroon ng kapahingahan, upang ikay bigyan niya ng kaginhawaan sa buhay dahil sa iyong iba't ibang kabigatan. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha, sapagkat ako'y magbibigay sa inyo ng kapahingahan. 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 Opo, kailangan po natin ng kapahingahang nagmumula sa Diyos at yan po ay maaari natin makamtan sa sandaling ito kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos. Tayo po ay kakapit sa Kanya at tayo po ay lalapit sa Kanya na merong pusong nagpapakumbaba. Atin pong panghawakan ang Kanyang pangako sa ating buhay. Kailanman ay hindi niya po tayo pababayaan. At kung tayo po ay lalapit sa Kanya na may pananampalataya. At kung tayo po ay hihingi ng kapatawaran mula sa Kanya at hihingi ng tulong po sa Kanya,
At kung atin pong iiyak sa Diyos ang ating mga problema sa buhay, ay tayo po'y Kanyang tutulungan. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo po'y may maamong puso. Tayo po'y Kanyang yayakapin. Tayo po'y Kanyang tutulungan. At sasabihin, magtiwala ka sa akin sapagkat tutulungan kita, hindi kita pababayaan. Ang ating Ama sa langit ay Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Sa Kanya ka magtiwala ngayon kung meron kang karamdaman. Siya ay handang tumulong sa iyo sa oras ng kabagan. Mga awit, 46:1. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang tumulong sa oras ng kabagan. Sa panahon na tayo nababalisa, nababagabag, at naguguluhan, sanhin na ating matinding problema sa buhay, sa iba't ibang aspekto ng ating buhay. Sa Diyos tayo magtiwala. Sa Kanya tayo manalig. Sa Kanya tayo magdasal. At tayo Kanyang tutulungan. Kaibigan, tutulungan ka ng Diyos sa sandali ito. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Umiyak ka lang sapagkat bawat luha mo'y papahirin ng Panginoong Hesus. Tutulungan ka. Tayo magdasal. Dakilang Ama sa langit, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, ay inyo pong pinakita, pinaramdam ang inyong pagkalinga, pagmamahal, at pagmamalasakit sa amin. Dahil ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus, sa Kalbaryo, upang kami magkaroon ng kapahingahang espiritual, emosyonal, mental, pisikal, at iba pang aspekto ng aming buhay. Kami ay nananalig sa iyo, Panginoong Hesus, bilang isang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Kami inyong patawarin sa aming managawang pagkakasala, pagkakamali, at mga pagkukulang po sa inyo. Kami inyong bigyan ng kapahingahan mula sa kasalanan, at kami inyong bigyan ng kaginhawaan sa aming puso, sa aming isipan, sa aming katawan. Maraming salamat. Inyo pong pagalingin, Ama, ang mga may sakit. Inyo po silang bigyan ng tulong sa mga nalulungkot. Panginoon Diyos, bigyan niyo po sila ng kaaliwan sa pamamagitan po ng inyong presensya, sa tulong ng Banal na Espiritu at ng inyong salitang nagbibigay kaginhawaan, liwanag, at patnubay. Pagpalain mo, Ama, ang bawat viewer ngayon, bawat hearer of my voice today. With your presence by the Holy Spirit, bless every viewer right now. Maraming salamat po. Dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay, ikaw ay aming pinasasalamat. Inyo pong ibigay ang mga pangailangang pinansyal, material, pisikal, ng kagalingan sa mga tao at tulong sa lahat ng aspekto ng buhay. Sa inyong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po si William Moby Camilang once again, nagtitiwala sa Diyos kahit ako po ay nakaupo sa aking wheelchair. Maraming salamat po sa Panginoon Diyos.